Hello, tuloy po natin yung ating pag-aaral ng review ng integral calculus na pwede natin gamitin dito sa physical chemistry. So, kanina, in the past video, so in the previous video, binanggit natin o nabanggit ko doon na yung integral as a part of as antiderivatives. So ngayon titingnan natin itong integral calculus as a summation of small elements. So integral calculus pa rin to. Integral calculus tayo. Okay? So integral calculus, calculus. Calculus, pero small summation siya. Small summation, itong small elements. Or sorry, summation of small elements. So, halimbawa, meron akong pressure at saka volume curve. At meron akong pressure dito, pressure line, which is the function of volume, no? Volume and pressure. Itong line na to. Itong curve na to. Okay? Itong curve na to. So, yan ay function of course ng pressure and volume. Mathematically. Pressure and volume yan. Pressure and volume. Yan. Yung line na yan. Okay? Ibig sabihin niya, na-form siya. Na-form yan using the value of P1 and B1. Okay. P2 and B2, may line ka dyan. P3 and B3. At saka P4 and B4. Okay, ngayon, since na tayo ay review lang ng integral calculus as a summation of small elements. So, gusto natin kunin yung area under the curve from B1 hanggang B4. Yun yung ating purpose. Kunin natin yung area. Kaso lang, curve siya. So, tayo ay naglagay ng naghati tayo ng maliliit na line. Itong line na to. Binaba natin yung point na yan dyan. Pupunta rito sa ibaba para mag-create ng line. Para i-approximate natin itong area na to, maliit na area. Tapos isa-sum up natin. So, ang ating approximation ay ito. So, para makuha yung area 1, gumamit tayo ng P1 times change nitong volume na to. Ito. Yung pagitan nito, saka dyan, tinawag natin na delta V. Okay, para makuha natin yung area niyan, yung area nito. Ayan. P1, ito, yung height niya, times change ng volume. Ito. Di ba? So, ito yun. Kaso lang, mapapansin nyo, hindi yan pantay kasi naka-curve nga itong line na to. Naka-curve. Ito. So, hindi pantay yung P1 mo na magka-cut. Okay. From this point going there, hindi siya pantay. Kaya nga approximate lang.
So, yun ang gagawin natin ngayon. So, para makuha natin approximation from yung area 1, area 2, okay, area 2, ganun din gagawin natin. P2 times delta V, P3 times delta V, tapos plus P4 times delta V. So, alam natin na hindi sakto yan kasi nga ito may butal siya sa P4. Tingnan nyo. In-assume lang natin na straight line yan. Ito, hindi natin na calculate. Okay, so kasi approximate lang tayo. Ibig sabihin, yung ating approximation is summation from I is equal to N hanggang 4 PI times change of volume. So ngayon, since na papasok natin yung integral, kailangan ko ngayon ng mas maliit pa. Mas maliit pa na mga area na to, palinipisin ko to, yung mga area ko, yung delta V, yung V na to, palitin ko pa to. Ayan, kukuha ko ng maraming maliliit pa dyan ha. Hatiin ko yan ng mas maliit pa. Okay. So, ito na ngayon yun. Dito siya papasok. Yung area ko, area is equal to limit. Nyari, meron akong N. N ko approximate is infinity is summation of PI times change of the volume. Yung change of the volume ko in this case, mas maliit na. Sobrang liit. Yung maliit siya na kaya kong gawin. Raise mo sa N. So therefore, yung A ko, yung area ko ngayon, is equal to the limit of your change ng volume na pinaliit ko na. Nari, kukuha ko ng volume dito. Maliit na. Manipis. Diba? Manipis. Yung change of volume niyan, ito na yun, approach says 0. Kung nag-approach siya sa 0, hindi sa 0, pero maliit siya para accurate yung aking calculation na area. Kasi naka-curve ako eh. So that will be equal to summation ng I is equal to N. Tapos yung raise mo sa N, so PI ito. Times change nitong volume na pinaliit ko na. So, ibig sabihin, mas accurate na ako ngayon kumpara rito sa approximation kanina. Kasi malalaking hati-hati ng area yun eh. So, ngayon, kung integrate ko yan, that would be from B1 to B4 times P dB. So, yung dB natin, ito, is a very small approximation para accurate yung ating makuha. So, integrate ko siya ngayon from B1 hanggang B2. B4. So, ibig sabihin, itong line na to, integrate ko siya ngayon from this point, no, going to that point. Diba? So, yung buong under ng dilaw na to, this will be my area. Diba? Under sa integral. So, ito po yung integral, no, application niya. Summation of small elements na kung saan accurately makakalculate po natin yung area or anything, no, na pwede siyang gamitan ng integral. This is a very powerful tool to predict yung ating pong kinakalculate using the
integral. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye.